Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Halos isang buwan na ang nakakalipas na magsimula ang 2025 NBA Free Agency at madami na ang galaw na nakita natin. Madaming teams na nagpapalakas mapa Western Conference o Eastern Conference team man yan. Ilan sa mga big winners so far ng Free Agency ay ang Houston Rockets, Denver Nuggets, Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks, New York Knicks, Orlando Magic, and maybe Lakers dahil nakakuha na sila ng kanilang starting caliber center. Habang ang biggest losers naman so far ay ang Golden State Warriors na wala pang ginagawang kahit isang galaw ngayong off-season at ang Boston Celtics na kinailangan buwagin ng kanilang championship caliber roster dahil sa second apron ng CBA. Sa mga free agents ngayon ay kailangan mo nga ng magaling na agent dahil sobrang tight ng budget ng mga team. Halimbawa si Brandon Ingram, kung hindi pinilit ni Rich Paul na humingi ito ng trade during the regular season sa Pelicans at pumasok siya sa free agency ngayon, malabo nga na makakuha siya ng $40 million contract extension tulad ng nakuha niya sa Raptors during the season. Posibleng natulad sana siya kay Jonathan Kuminga ngayon na napako sa free agency market dahil humihingi ito ng $30 million per year na sahod. Ito nga ang dahilan kung bakit kailangan mo ng magaling na agent. 85% na na-draft ngayon sa first round ng draft ay hawak ni Rich Paul at ng Clutch Sports, including si Young Hansen mula sa China na napili bilang number 16 pick sa draft kahit na projected ito bilang late second rounder. Subalit mabalik tayo sa free agency. Hindi lamang si Kuminga ang hindi nagabayan ng kanyang agent, bagkus pati na din si Josh Giddey na natimingan ang tagtuyo. Kung ibang off-season lang nga ay makukuha niya ang target niyang sahod dahil deserve naman niya ito. Solid player nga si Josh Giddey na halos triple-double ang average simula sa post-All-Star break. Subalit umiiwas nga ang mga team sa second apron sa ngayon. Ganun din ang sitwasyon ngayon mga kaibigan ni Quentin Grimes na uminit sa last few games ng regular season para sa Sixers. Ganito din ang sitwasyon ng dynamic shotmaker ng Brooklyn Nets 23-year-old Cam Thomas. Nag-average siya ng 24 points per game last season. May kasama din niya na 3 rebounds and 4 assists per game. Subalit walang pumapansin sa kanya sa free agency ngayon dahil again nagtitipid ang mga teams. Habang may tulad din ng Malik Beasley na maraming interesado sa kanya matapos ang solid season sa Detroit Pistons at magandang 3-point shooting. Subalit dahil sa recent involvement niya sa gambling problems ay nalalagay sa delikado ang kanyang basketball career ngayon. Si Al Horford ay namimili sa Golden State Warriors o kaya naman sa retirement dahil 39 years old o 38 years old na din nga siya. Si Russell Westbrook naman ay hindi natin tiyak sa ngayon kung nakakatanggap ba siya ng matinong offers sa mga team. Surprising din na bakante pa hanggang ngayon si Malcolm Brogdon na very solid player as a starter or bench piece. Ilan pa sa mga kilalang pangalan na wala pa din team ay ang former number 1 pick duo ng Philadelphia 76ers, Ben Simmons and Markelle Fultz. Free agent pa rin sila. Wala pa din team si Gary Payton II na nakilala sa Golden State Warriors. Si Cam Payne, Landry Shamet at Precious Achiuwa ng New York Knicks noon, wala pa din itong team. Chris Boucher, Thomas Bryant, DeAnthony Melton at Alec Burks. Lahat ng ito mga kaibigan bakante pa hanggang ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?